Yes, we are so here and we are very, very queer. Ito po si Arwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show, ang tayo na Talakin Showbiz Edition. And for our February 8 episode this Saturday, gusto po muna namin pasalamat sa aming 11,344 plus organic subscribers. Maraming salamat po sa pag-subscribe, sa pagmamahal, sa panonood, sa pakikinig, at syempre pa, sa pagpapadala sa amin ng inyong mga reaksyon. At para sa aming Easy Round, pag-uusapan natin ang trending patikim ng Southeast Asian superstar pop group, ang SB19, kung saan kanilang ibinabana sa merkado ang kanilang simula at wakas teaser. Mare, alam ko napanood mo ang nasabing teaser. Ano ang unang reaction mo sa nasabing teaser? Parang apocalyptic. Okay? Oo, di ba? Parang, parang, it's the start, it's the beginning and an ending. Di ba? Parang yun ang di ba? Dating. So, interestingly, they have captured my curiosity. Okay. Kasi parang, what is this all about? Di ba? Yes, Parang, yes. what are you driving at? Nakakaintriga. Di ba? Parang ganon Oo. So, that makes it interesting. Di ba? They know how to pique your curiosity. Yes. And that's what the essence of a true artist is. Oo. And Diba? ako, sa akin ang nalula ako sa dating is that napaka-cinematic niya. Yeah, oo. Di ba parang pampelikula, yung Oo nga, cinematography, parang yung it's a movie. Oo, yung cinematography, yung music, yung musical score, na doon parang, uy, pinaghandaan nila talaga ang comeback nila. Tsaka iba pala sila mag-isip ng Yes. concept ng Oo. ng music video ba to? Yeah, music Di ba, video pa lang yun, Oo, parang teaser pa lang, di ba? Oo. Parang, ay, may dating na, di ba? Teaser pa lang, gusto mo na talagang malaman kung kailan talaga ipapalabas ang buong music video. I think sa May ba? I think May 31 is going Oo. to be the kick-off of their world tour. Oo. But I think somewhere April, April, oo. April ipapalabas yung music video. Oo. At mare, isa sa mga pinag-usapan tungkol sa SB19 ay yung mga pagkainis ng ibang hip-hop groups sa pagkapanalo ni Josh Callen Santos sa isang music awards kung saan siya ang parang nanalong best hip-hop artist. Alam ko sinulat mo to sa column mo at balita ko may nang-bash sa'yo. May nag-attempt na mag-bash sa'yo. Ano muna ang kwento kung bakit ikaw ay naisulat mo to sa pitak mo sa Uncut na mababawasan niyo po sa Daily Tribune tuwing Monday, Wednesday, and Friday? Kasi I was browsing Twitter tapos may entry doon na parang yung 10-year-old tweet ni Josh was uploaded. Yes. Parang ay throwback ito. Parang What was he saying in the video? sabi niya parang fagot something, parang Okay. you're a fagot, parang Oo, ganon. okay. Parang to the bashers, parang it was screaming of cheapness, it was screaming of homophobic di ba? Okay. Ganon. Ang naman is bakit kasi that was a deliberate attempt. Clearly it was a deliberate attempt to ruin Josh Callen's career. Yeah, it was to Kasi discredit him. hinalukay Oo. Hinalukay yung 10-year-old tweet. Oo. So doon pa lang there is already malice. Yes, Di ba? yes. Oo. Pangalawa, sino ang nagpahukay? Yan ang Kasi maganda. di ba? Kung ikaw ba aanhin mo pa ba 'yon? If you're a mere fan, you will make halukay that 10-year-old tweet? Oo. Hindi. At lalo Ibig na nga, sabihin, isang dekada na yun. somebody pushed you to do that. Yes. At what price? Charot! Yon mismo. Diba? At ang nakakaloka pa doon, it came at the time na Nanalo Josh siya. won a award that many people are contesting. Lalo na from the legitimate, supposedly, hip-hop community. Oo, Diba? parang Kasi for them, hindi hip-hop, hindi daw hip-hop yung kind of music that Josh Callen Santos has created.
I di question the judges. Yun na. Diba? Ganun lang naman yun eh. Oo. Oh, why yak against Cullen? Eh, wala naman siyang ginawa. Oo. He Oo. was just nominated Diba? at Oo, ang mga nanalo. judges ang pumili para manalo siya. Oo, di ba? Alam nyo, kahit sa ang kompetisyon, mga sore losers lang yung ganyan ng attitude. True! Di ba? Para gusto ko silang pangalanan kung Oo. sino. Your idols did not win. Your idol did not win. So be it. Accept Move it. on, di ba? Yes. I mean, just why cry over spilled milk? Eh, tapos na. Yes. Di ba? Ano At ba? ang nakakaloka pala sa lalong crying over a spilled milk is yung drama ni Abra. Oh, why? Di ba? Na naglabas ng parang diss whatsoever against yung mga rapper daw na hindi naman talaga rapper. And people think na patama yon para sa isang sa leader ng SB19, si Pablo Nace. Well, Abra's song, whatever that is, na hindi ko pa naman narinig, is always subject to interpretation. Yes. Kung ganun ang interpretation ng ng mga netizens sa kanta ni Abra, at kung ganun din naman ang gustong ipalabas ni Abra, well, it served his purpose. Yes. 'Di ba? Mm-mm. Oh, ngayon kung hindi naman, kung na-mislead naman people into thinking that it was a patama to a certain something, eh na-mislead kayo. Yes. Ganun lang naman 'yon. Sa kasagan kasi, pakitatnaan to ng kahit na sinong fandom, tayo po ay nakademokrasya. So, may free reign, lalo na sa social media, kung anong gusto mong gawin. Yeah. At sa akin, kung talagang iyon ay patama ni Ginoong Abra kay Pinunong Pablo, let it. Hayaan nyo lang. Gusto niya yun eh. Saka sa akin, bakit pa kayo papatol sa isang artist na hindi naman rin ganun kaningning Yeah. ang bituin? For all we know, he's just cloud chasing as well. Di ba? In fairness naman to Abra, baka nataon lang na Yes, nag-release pwede. siya, di ba? Oo. Ngayon, kasi nga, sa gigil ng mga tao, inangkla sa kanya yung galit nila kay Josh Cullen. Oo. Ginamit, inangkor sa kanya. Parang damay-damay na to. Parang, di ba? It could be very possible na gano'n ang Oo. hindi, kailangan meron tayong mapag-angkoran ng ng Meron galit tayong natin. mapanggigilan. Oo, na kailangan, hindi, parang lumabas yung song ni Abra. Yung diss, So, yung kinonect. Oo. Nag-connect na dots sila. Nag-connect na dots sila na of course, I don't think, tawag dito, Abra will do it deliberately. Yes. Hindi naman gagawin ni Abra yun. Parang wala naman sa kanyang yun eh. Wala sa kanyang character, sa kanyang personality. Abra, I've interviewed him before. He's one of the more intelligent Yeah. artists that we have right now. And it helps, and I don't believe na ginawa niya yon para magpatama sa particular na person or particular na grupo. Ginawa niya yon as a general statement. At ito rin, sa mga ibang fandom, wag lahat ng paninira o tira sa mga iniidolo nyo ay patulan. Hindi ba? Mag-focus kayo ngayon sa energies nyo. Ngayon paparating na, ipakita na ng patikim ang simula at wakas. Doon na lang po mag-focus ng energy, lalong-lalo na sa mga kapwa ko 18. Huwag lahat ng mga nangyayari sa paligid ng linga ay patulan at papansinin. Yeah. Hindi kasi ang mga fans ngayon, parang bayad na eh. Well, Oo, di ba may parang mga bayad ganun? naman, pero mas marami pa rin naman ang hindi bayad. Oo, di ba Oo. parang, tsaka hindi rin naman matapang yung mga fans. Kasi yung mga fans, di ba, ang mga nila, mga social media account, di ba, nakapangalan sa iba, Sa hindi iba. oo. Hindi totoong name. Oo, di Tapos, ba? ang picture, cartoon character. Oo, kung Di ba? sinik-sinik Alam na nyo, lang. kung nabuhay kayo ng panoon ng fandom ay Nora Vilma Ay, at the height nila noong sa pakan, 70s di ba? or Sharon Cuneta Gulisan, at oo. Marisa Sonia. Totoo, nagsusuntukan ng mga oo, fan. basagan ng di ba? Basagan ng mukha, sabunutan, at gurlisan talaga kung gurlisan. Yeah. Diba? Iba po ang... Kaya, kung gusto niyo talaga ng kung talagang matapang-tapang kayo, ay, hamunan ng away dapat. Hindi yung Ay, talakan hindi, lang. it's not even hamunan. Sapakan na kagad. Oo, walang mga talak-talakan sa social media. Hindi yan nakakatulong.
And speaking of social media, eto na po ang aming mga letter senders. Mare, basa ka sa ating kauna-unahang letter sender. From Ricky Binas Ezar. Wow, what's Ezar? Please continue your channel and your teamwork. I like two of you. I like the two of you. I like the two of you. Rick from Sydney, Australia. Wow, we have a fan, a Wow. subscriber from Down Oo. Under. We love you. We love you, Rick. At ako na magbabasa ha, dahil para sa iyo to. Mula kay Malu Guatelara, happy birthday, Ultra Maldita, and happy Hearts Day to you both. Happy Hearts Day rin, Miss Malu. Basa mare sa ating original fan. Wow, si Prima Cabral. Happy birthday out. Our dear Ultra Maldita, wishing you good health and lots of love. Wow! Ay, eto na. O, Eto diba? na. Ikaw na. At eto na, ang tapang, may totoong pangalan, Jonathan Santos. Kung may starlet, ano kaya ang tawag sa inyo? Basta ako ang tawag ko sa akin, maganda ako. At hindi ko nilelevel ang sarili ko sa mga starlet dahil hindi naman ako artista. So, paano ako magiging starlet? So, Mare, ano ba kasabi mo kay kumparing Jonathan Santos? Well, Jonathan, if you're listening or you're watching, I am the Ultra Maldita. Patitikimin kita ngayon. Diba? You know why? You know what? Tawag dito, your comment is not only denigrating, you are lambasting us, di ba? Parang, parang ang feeling mo, mas above ka sa amin in all aspect. Hello! I would like to see you, Jonathan Santos, in person at magdebate tayo. Tingnan ko kung manalo ka sa akin. Una-una, the gutterness of your comment only reeks your stupidity. O, hindi ba? Mas ako, sabi ko lang po lagi, maganda po ako. Yun na lang. Ayoko po na mga... Nakapinatigib ko na kasi ni kumaring Ultra Maldita. So, Jonathan, inaabangan na lang namin ang pagsagot mo. O yun kung lakas ka pa ng loob na sumagot. Lalo na pampusali pala at pangkanal ang iyong mga komentar. Dahil dyan, ito po si Alwad Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita na nagpatikim lang naman. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show, ang taray na talakayan showbiz edition.